Today is a Friday, September 16, 2022. Mga kaibigan, maraming pong salamat. So, kung kayo po ay kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, and Ireland, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa pamamagitan po ng SendWave. Okay, ang gagawin nyo lang mga kaibigan ay mag-download lang kayo ng app ng SendWave using Apple App Store at Google Play. Pagka download nyo ay pwede na kayong mag-register. At pagka-register nyo mga kaibigan ay pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kung gagamitin nyo ang aking promo code, yan, promo code na Coach Jarrett ay magkakaroon pa kayo ng $10 free credit. May tanong dito si Ken Lizares, real time po ba ang SendWave? Almost real time mga kaibigan. In my experience, nung nagpadala sa akin ng mga kamag-anak ko ng ibang kayamanan nila, ginamit nila si SendWave, almost real time. Around may delay lang na mga 5 to 10 minutes. Siguro kasi dumadaan pa sa mga iba't ibang server. I don't know what happens. But, ayun nga. It's almost instant. So kung kayo po ay nasa US, UK, Italy, Canada, France, Spain, and Ireland, magpadala na po kayo ng inyong mga remittances sa SendWave. Lalo ngayon magpapasko. Okay, so tawag dito. Merong matagal na actually itong chismis na to. Marami nang, hindi lang ako nagkukwento, hindi lang ako nagsasabi kasi it's never confirmed and I don't think it was the right time to talk about it. Kasi wala pang masyadong ganap ng panahon yun. Pero ngayon, dahil medyo maingay-ingay na siya at marami na nagsisend sa akin ng mga bagay-bagay, I think it's about time na mag-ano tayo dito. Maglabas tayo ng ating comment sa topic na ito. So, ito yung balita kanina. Yan, Politico News yan, September 16. Panggulo lang sa Pangulo. Enrile shoots down Vic Rodriguez's rumored fallback post. Yan, fallback post daw. Sabi, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has reportedly spurned the revival of the position of the Presidential Chief of Staff amid reports that ES Vic Rodriguez will soon be booted out of his post. Ayan. Ngayon mga kaibigan, kapag pinag-uusapan natin si Vic Rodriguez, he is a very polarizing figure. Bakit? In my own personal opinion, mga kaibigan, naunaan siya ng paninira. And that's just me. Again, is he perfect? No. Marami rin siyang ginawang pagkakamali. Pero, I think, personally, at because of information na nasagap ko rin from other sources, I arrived at the conclusion na naunahan siya ng politika. Yun. Okay. Merong gustong maipag-away sa akin, gumamit pa ng super chat. Sige, papansinin kita. Salamat sa super chat, Crochet de la Torre. Alam ko lagi itong nanonood sa atin. Kasi lagi ko nasa-shoutout to pag malapit nang matapos. Sabi, bakit coach binabad mo sa what you want for PBBM? Why not instead, who are we to judge his action? Super aga pa. Wait. Alam ko nagbigay ang super chat and I really appreciate it, but I don't understand what your question is all about. I don't understand. Bakit coach binabad mo? O binababad mo? Bakit coach binababad mo sa what you want for PBBM? Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng opinion? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng
wish para sa sarili ko na may makita ako kay PBBM? Masama ba 'yun? Masama ba 'yun? Am I less of a loyalista if I say na parang, teka, parang gusto ko pa yatang makita 'to kay PBBM. Hindi ba tinutulungan ko pang mag-improve si PBBM? Ang kitid, eh. Ang kitid, ang kitid. Ayun nga. So merong mga reports na papalitan na raw si Vic Rodriguez, CS Vic. Matagal ko na alam 'yan, pero hindi ako nagko-comment. Bakit? Kasi number one, um, during the time, hindi pa siya confirmed. It's not confirmed. And alam niyo naman, ako, I don't deal with tsismis. Ayoko ng tsismis. I don't deal with that. Until it is written, tulad nito, tulad ng ginawa ni politiko, ayan, yan, sinulat niya. O di ngayon, pwede na ako mag-comment. Kasi sinulat na eh, it's documented. May nagsulat na. So, okay na ako. Pwede ko na siyang pag-usapan. Ngayon, matagal ko na po itong alam. Matagal ko nang alam to na posibleng may pumalit kay ES Vic Rodriguez. Okay. In fact, mga kaibigan, during this time, July 26, 2022, humuhugong na yung kwento na yan. July 26, 2022. Vic Rodriguez's head rolling soon? Question mark. Mike Aguinaldo, Anton Lagdameo eyed as executive secretary, but watch out for a dark horse. Yeah. Too early to give constructive criticism. Really? Oh, you guys. Anyway, going back. So, nung panahon na to, no, July 26, 2022, former COA chairperson Michael Aguinaldo and the special assistant to the president Anton Lagdameo have joined the growing list of possible replacements for Executive Secretary Vic Rodriguez Politico learned. Okay? Ngayon, mga kaibigan, hindi ko po ito pinansin noon kasi naalala ko, nung pumutok tong issue na to, napapalitan si ES Vic, itong panahon na to, July 26, right around the same time, is lumabas din yung issue na magre-resign si ESV. Lumabas din yung issue na yun. Now, what was published and what I heard, yung kung ano yung pinublish ng mga dyaryo at kung ano yung narinig ko, are two different stories. So, during that time, sabi ko, baka ano pa lang 'to, baka tsismis pa lang 'to, baka hindi pa totoo or wala pang masyadong ganap. So, hindi ko muna pinansin. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang siyang parang halaman ba, hinayaan ko lang siyang mag-grow, dinidilig-diligan ng ibang tao, tinitingnan ko lang siya, inoobserbahan ko kung tutubo, et cetera, et cetera. But I was under the assumption na Anton Lagdameo would replace, if ever man, would replace ES Vic Rodriguez. Bakit? Kasi matagal na silang magkaibigan. So kung meron mang trust na nabuo, it's with Anton Lagdameo. But mga kaibigan, yun nga, merong ibang kwentong naganap. And then, pumutok to a few days ago. Ayan. Vic Rodriguez out, question mark. Lucas Bersamin reportedly eyed as executive secretary. Yan. Pumutok to kahapon. Actually, matagal na. Monday, Tuesday, ganun. Yan. Retired, our executive kasi may days. Our executive secretary Vic Rodriguez's days in the cabinet numbered. Retired Chief Justice Lucas Bersamin is reportedly being considered to replace Rodriguez as executive secretary. Politico has learned. Okay, walang problema. Because mga kaibigan, ikaw nang merong executive secretary na dating chief justice, hats off. 'Di ba? Hats off mga kaibigan. Dating chief justice 'yan. Napakahusay niyan. So, syempre,
At hindi naman yan ilalagay dyan kung walang ano, kung walang, if ever man, it's true, hindi siya ilalagay dyan kung walang tiwala si PBBM, di ba? So, mahusay yan si CJ Bersamin. Mahusay yan. Hindi ka magiging justice nang wala-wala lang. Hindi ka magiging Chief Justice nang wala-wala lang. Mga kaibigan, yan ang pangarap ng lahat ng abogado, maging Chief Justice. Di ba? Ikaw yung presidente ng mga lahat ng nasa legal profession. Yan, Chief Justice. So mga kaibigan, so lumabas tong ano to, lumabas tong issue na to. Yan. Lumabas pa tong balita na to. And then, kanina, ito naman yung lumabas na balita. Panggulo lang sa Pangulo. Enriles shoots down Vic Rodriguez's rumored fallback post. Rumored pa lang. Sabi po ni Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile has reportedly spurned the revival of the position of Presidential Chief of Staff amid reports that Executive Secretary Vic Rodriguez will soon be booted out of his post. Okay? Politico first reported that Rodriguez might be appointed as President Ferdinand Marcos Jr.'s Chief of Staff should he be replaced as Executive Secretary by retired Chief Justice Lucas Bersamin. MPC. Coach, paano si Sereno? Hindi. Alam naman natin si Sereno kung paano siya napunta dyan. That's a political maneuver. Kumbaga, MPC, si Sereno, sinuwerte. Pero natanggal din kasi hindi niya deserve. Diba? Anyway, tuloy natin. Ngayon, ano po ba yung nangyari? Apparently, merong mga dokumentong lumabas, shinare ni Tunying, shinare ni Ira Panganiban, and yung mga ibang vloggers, mga ibang commentators. Walang problema. So, yan. So, tingnan ngayon natin yung mga dokumento. Hindi. Bago tayo pumunta sa dokumento, tingnan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng Presidential Chief of Staff. Okay. Kasi sinabi mong Presidential Chief of Staff, ikaw po ang pinuno ng PMS, Presidential Management Staff. Yan. So, ano po yan? Ito po ang history ng PMS or Presidential Management Staff. Ito po ay nabuo nung panahon ng ama ni PBBM. Okay? Sorry. Nung panahon pala ni Macapagal, 1960. Ay, shucks. Yan, 1962. At ang trabaho po nito ay magbigay ng staff work sa mga programa ng presidente. So for example, merong programa ang presidente, let's say may feeding program. Pag may feeding program, ang aasikaso niyan, syempre, wag mo nang paasikasuhin yung presidente kasi maraming problema yan. Ang aasikaso niyan ay yung PMS o yung Presidential Management Staff. Yun. Tapos, inabolish ito ni President Marcos, yung tatay, at pinalitan ng Presidential Economic Staff. Tasked with providing staff support on economic matters. So, ito naman, pinalitan naman to ni President Ferdinand Edralin Marcos. Na ito naman yung magpo-provide naman daw ng staff support on economic matters. Okay? So, parang ganun din, pero targeted lang siya sa economic development. So, halimbawa, may proyekto yung presidente na targeted naman sa economic development. Yung mga magi-implement ng proyekto na yun, itong Presidential Economic Staff. Sino pong naghahawak dito? Di yung Chief of Staff. Presidential Chief of Staff. So, the modern day PMS traces its roots to the martial law years. President Ferdinand Edralin Marcos saw the need for additional staff support for the President of the Philippines and created the Development Management Staff by virtue of Executive Order 250. The order mandated the DMS to serve as the principal and central resource base of the President for the President and other top-level presidential advisory councils or bodies in the decision-making and policy formulating process, especially as these functions are connected
to national development and crisis handling situations. Sa pamamagitan nito, mga kaibigan, maiintindihan natin yung magiging trabaho sana ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Okay? Dahil po 'yan sa dokumento na 'to. Special order number, wala pa wala pang kasi hindi pa napipirmahan. Kaya wala pang number. SO number, granting additional authority to Presidential Chief of Staff Victor D. Rodriguez. Okay, in the exigency of service to ensure the continuous and effective delivery of government service, etc., etc. Ano yung magiging additional task ng Presidential Chief of Staff Victor D. Rodriguez? Additional to, mga kaibigan, ha? Ito po ay on top. Dagdag po ito dito sa original na mandato ng PMS. Decision making and policy formulating process as these functions are connected to national development, etc. Parang ano siya, parang advisor, parang ganun. Parang advisor siya. But this was, ito, dinagdag ito. Sign and approve memoranda, administrative issuances and instruments, etc., etc. Kaya nyo naman magbasa. Kaya ko na lang. Idinagdag itong lahat. Implement instructions for the efficient and effective operation of departments, agencies, etc., etc. Implement policies and standards in efficient and effective operations, etc., etc. Perform such other powers and functions that are necessary. Perform such other powers as may hereinafter be delegated. Okay. On top of the current functions o sa karagdagan pang ginagawa ng Presidential Management Staff at ang Chief of Staff ng Presidential Management Staff, gusto po itong idagdag. Ayan. Hindi po natin alam kung sino ang nagsulat nito. Pwedeng si E.S. Vic or pwedeng this was drafted in consultation with the President. Yan. In consultation with the President. Pwede yan. Either of the two. It could be the initiative lamang of E.S. Vic or in consultation with the President. Whichever is true, we don't know. Kung mas alam nyo, o di mahusay kayo, napakagaling nyo. Albert Varga, ito pa nga lang, oh. Excited ka masyado. Masyado excited. Ito pa lang, oh. Pinag-uusapan pa lang natin, oh. Albert Varga, oh. Kalma ka lang kasi. Pag si ESB ka, nagiging defensive kayong lahat, eh. Nag-aamok kayong lahat pag si Vic ang pinag-uusapan, eh. Nag-aamok kayong lahat. Nakakatawa kayo. Kalma lang kasi. Nawawala pagiging objective nyo nang natulad kayo dun sa dinadaan sa pagmamahal sa bayan, kunyari. Anyway. Ay, kalma lang kayo. O, ito na. Pinag-usapan na natin. Happy ka na. O, ito. Sign and approve. Ito yung mga dinagdag. Ngayon, mga kaibigan, this is on top of what they are already doing. Okay. Ito pa yung isa. Yan. By the President of the Philippines, Admin Order Number, kasi wala pang pirma, kaya wala pang number. Creating the Office of the Presidential Chief of Staff and rationalizing the systems and accountabilities in line. In the line and staff offices in the Office of the President, OP. Ngayon, magkakahiwalay po kasing opisina yan. Yung Office of the President at ang Presidential Management Staff, PMS. Magkakahiwalay po opisina yan. At hindi po sila dapat nag-overlap. Pati yung, hindi po dapat sila nag-overlap. Magkahiwalay po kasi yan. Ano po ba ang trabaho ng Office of the President? Ang humahawak po ng Office of the President ay yung Executive Secretary. Yun. Para malinaw sa inyong lahat. Para alam nyo. Ang humahawak po ng what do you call this? Office of the President ay ang Executive Secretary. Okay? Ito naman po yung Executive Secretary. The origin of the position of the Executive Secretary as we know it today can be traced back to the American period. The first office of the ES was created by virtue of Act Number 167 of the Philippine Commission on July 16, 1901. Natagal na pala nito. No? Pero wag na yan. Masyadong yan.
masyadong mahaba. Pero alamin na lang natin kung ano ba talaga ang trabaho ng ES. The Executive Bureau was tasked with the administrative supervision and control of the Secretary of Interior over provinces, municipalities, etc., etc. Note that the executive secretaries were American while by this time secretaries of the Interior were Filipinos. Tapos binago yan. After the EDSA People Power Revolution 1986, Corazon Aquino reverted back to the pre-martial law convention of having an executive secretary tasked with administrative matters, including attesting to presidential issuances. The office of the executive secretary was formally re-established by virtue of EO number 292, the Administrative Code of 1987, and was given the mandate to directly assist the president in the management of affairs of the government as well as to direct the operations of the executive office. So, ano po ang trabaho ng executive secretary? Ang trabaho naman ng executive secretary ay i-assist ang presidente sa kanyang mga management affairs. Nandito naman, no? Management of affairs of the government. Ibig sabihin, kapag may meeting ang mga cabinet secretaries, kasama siya doon. Tapos, kasi siya rin ang nagmamanage ng Office of the President. So, pag mayroong mga request kay Presidente, dadaan sa Executive Secretary. Siya rin ang pumipirma ng mga presidential issuances. Kaya kung makikita nyo, pag may mga announcement na galing sa Office of the President, currently, ang nakapirma dyan ay si Vic Rodriguez. Kasi siya talaga ang pumipirma. Trabaho niya yan. Kaya nga, pati yung appointments, mga kaibigan, pati mga appointments, kay Vic din dumadaan. Kasi, sino bang nag-a-appoint? Di ba yung presidente? Sino mag-a-attest? Sino mag-a-attest o sino magpapatunay na may approval ng presidente yung appointment? E di yung Office of the President, e di yan. Kaya naalala nyo, yung kauna-unahan kong pagsita kay ES Vic Rodriguez ay yung bagal ng presidential appointments. Pag pumirma dyan si Vic, Office of the President yan, kapag ES siya. Ngayon, anong pinagkaiba nito sa Presidential Chief of Staff? Pag ikaw ay Presidential Chief of Staff, ang primerang pinagkaiba nyo ay ito, si Executive Secretary, tulad ng nabanggit natin kanina, hawak niya lahat ng tungkol sa governance. Pakikipag-usap sa mga cabinet secretary, makikipag-usap sa mga iba't ibang mga heads of state, merong signing powers. So may ganun. I just call it signing powers, pero hindi signing powers ang tawag doon. Ako lang yun kasi para mas madaling explain. May signing powers, etc., etc. Pag presidential management staff ka, ang trabaho mo lang ay i-manage yung number 1, yung staff mo. Hanggang doon ka lang sa staff mo. At ang iyong trabaho ay maging what do you call this? Parang advisor ng presidente at taga-implement ng mga proyekto niya sa iba't ibang lugar. Ganun. Ganun lang siya. So nakikita nyo ngayon diferensya. Sino ngayon ang mas may kapangyarihan sa dalawa? Eh di yung ES. Kasi ikaw yung meron karelasyon mo yung iba't ibang ahensya, nandoon ka sa mga, di ba, nandoon ka sa mga where everything is happening. Sa presidential management staff, dito ka lang sa PMS. Pati yata staffing ng Malacanang sa PMS din if I'm not mistaken. Staffing sa Malacanang, parang ganun. Doon ka lang. Tapos kapag humingi ng advice sa'yo ang Pangulo, doon ka lang magbibigay. Tapos kapag meron pinagawa sa yung Pangulo na project, yun ang gagawin mo. Wala ka. Walang masyadong kapangyarihan doon. Ang kapangyarihan nasa ES. Okay. So, kaya po may ganitong hiling. Granting additional authority to the Presidential Chief of Staff. Naiintindihan nyo na po ba? This did not come out of a void. Ibig ko sabihin, hindi out of a vacuum. Hindi ho ibig sabihin, mga kaibigan, na hiniling po ito ng wala lang. Kasi nga po, mga kaibigan, magkaiba nga po yung trabaho.
So dito, hawak mo yung buong bureaucracia. Dito, hawak mo yung PMS lang. Binasa na natin dalawang dokumento, di ba? Tapos, meron ding roles and functions. Yan. The Chief of Staff. Yan. Presidential Strategist. Okay. Recommend to the President strategic directions, etc. etc. Recommend critical and urgent presidential actions. Alam niyo, kaya niyo nang basahin yan. Malalaki na kayo. Policy Advisor. Presidential Advocate. Yan, nandito yung ano. Build, advocate strategic policy, build and maintain bridges with key stakeholders, other functions, etc. etc. Ngayon, mga kaibigan, ito meron pang relationship with the Executive Secretary. Oh. The Office of the Executive Secretary shall exercise supervision, control, and oversight functions as appropriate over all agencies and offices under the attached to the OP pursuant to Executive Order Number 1, Series of 2022, provided that the presidential management staff and the OPS shall assist and support the OPCOS. Ano yung OPCOS? Office of the President Coordination Mechanism. The COS shall parang coordination of mechanism ito. Ano? Ba't gano'n? Ano tong COS? Sorry, di ko alam yung OPCOS. Pasensya na, medyo nalito ako dito. Medyo nalito ako dito sa OPCOS. Wait. Coordination mechanism. Ha? Anyway, yung OPCOS, ito ang gagawin ng OPCOS. Supervise the President's security monitoring system, supervise and coordinate closely with the PMS, coordinate closely with presidential advisors and assistants. Okay? Ano po nangyari? Ito ngayon ang nangyari. So, nakita itong dokumento na to, ayan, nakita lahat yan ni JPE. Ano pong sinabi ni JPE? Huwag na yan. Huwag na yan. Ito yung sinabi ni JPE. September 15, kahapon. So, malamang sa malamang, kung kahapon ito na-receive, nakuha na niya itong lahat before September 15. Kasi kailangan mo na niyang basahin at pag-aralan di ba? So nakuha na niya to before September 15. Yan, lahat yan. Okay. So basahin natin. In rendering this opinion, this office has reviewed proposed administrative order creating the Office of the Presidential Chief of Staff. Ito yun. Ito yun. Administrative order. Number. Wala pang number kasi hindi pa approved. And propose special order granting additional authority to Presidential Chief of Staff. Ito yan. Nabasa na ni JPE yan. This office has also examined previous issuances, even past experience regarding the office of the Presidential Chief of Staff. Ngayon, mga kaibigan. Yung pala yung OPCOS, Office of the Presidential Chief of Staff. Okay, malinaw. Kasi, sige na nga. Thank you very much. Okay. So, next. This office has also examined previous issuances and even past experience regarding the Office of the Presidential Chief of Staff. September 15, 2022. Ngayon, mga kaibigan, this is interesting kasi ano ang sinabi ni JPE? JPE is the Presidential Legal Advisor. Chief, mind you, Chief Presidential Legal Counsel. E nung na-interview natin si JPE, ang sinabi niya, hawak ko lahat ng abogado na nagbibigay ng legal advice kay PBBM. Antindi. Antindi nito, guys. So, ano ang kanyang sinabi? Bilang Chief Presidential Legal Advisor. There is no need to create the position of the Presidential Chief of Staff, much less grant it so much power. Hindi na natin kailangan yan, sabi ni Enrile. Unang-una, hindi na nga natin kailangan gawin buuin yan, Presidential Chief of Staff. Bibigyan mo pa ng kapangyarihan. Hindi na kailangan. Yun. This is now the crux of the matter. This is now where the rubber meets the road.
Ano ang kanyang basehan? Ano ang basehan ni JPE? These powers have already been given to and are already being exercised by other offices, like the Office of the Executive Secretary, the Presidential Management Staff, the Office of the Special Assistant to the President, and the Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Mga kaibigan, ilang opisina yan? ES, PMS, SAP, OSAP, tsaka yung office ni Enrile. 4 na offices na. Ngayon, mga kaibigan, this is an interesting point, no? I was under the assumption na si OPCOS, Office of the President, Presidential Chief of Staff, will be under here. Dito siya. Siya ang magiging pinuno ng PMS. Yun ang pagkakaintindi ko. But apparently, dahil sa administrative order number, whatever this is, gagawa pa ng hiwalay na office na OPCOS, Office of the Presidential Chief of Staff. See the difference? Maganda po kasi mga kaibigan, kapag tayo ay naiinis at nagagalit sa isang tao, alam natin kung bakit tayo naiinis at nagagalit sa isang tao. Hindi yung dahil sinabi lamang ng ibang tao na dapat magalit kayo diyan kasi ayoko sa kanya, kasi feeling ko corrupt siya, kasi feeling ko ganito siya. Hindi pwede. Dapat alam niyo kung bakit. Dapat alam niyo kung bakit. Okay. Ngayon, ano pong sinabi ni Enrile? Meron ka ng Office of the Executive Secretary. Meron ka ng Office ng Presidential Management Staff. Meron ka pang SAP. Tapos meron ka pang Chief Legal Counsel. Dadagdag ka pa ng isa? Office of the Presidential Chief of Staff. Lahat daw na ito, implement policies and standards for efficient, effective operations of the OP, implement instructions for the efficient, effective operation of departments, sign and approve memoranda, attest executive orders, build and maintain bridges, advocate strategic policy, review papers for consideration, provide good, wise, honest counsel, recommend critical and urgent presidential actions, and recommend to the President strategic directions. Lahat po ng ito ay ginagawa na nitong 4 na opisina na ito. Wala pa dyan yung cabinet secretaries. Wala pa dyan yung cabinet secretaries. So mga kaibigan, yun po yung sinasabi dito ni JPE. Contrary to the proposed administrative order, avowed purpose of rationalizing the systems, etc., etc., the proposed AOSO will cause unnecessary duplication and overlapping of functions inconsistent with the right-sizing policy of the present administration. Yan. Traditionally, the Presidential Chief of Staff merely assists the President on routine daily functions, including preparing briefers for meetings, organizing and filing documents, and arranging the schedule of the President. The Presidential Chief of Staff has no decision-making power, no signing power, no review power, no power of supervision or control or any government, department, agency, or office, and no power whatsoever to represent or act on behalf of the President. Yun yung sinabi ni JPE. Is it right? Yes. Tama po siya doon. Kasi mga kaibigan, maski kung babalikan natin yung history ng Presidential Management Staff, na traditionally, yun yung pinamumunuan ng Chief of Staff. Wala po yun. Lahat po ng sinabi niya, wala po dito. The PMS to absorb the Cabinet Secretariat, the Presidential Complaints and Action Office, and Sectoral Liaison Office to further provide common staff support to the President, the Executive Secretary, Presidential Assistants, etc., etc., as management of the development process, administrative reforms, sectoral liaison, public assistance, strategic research, and public formulation. That's about it. Base po dito sa Presidential Management Staff, kung pagbabasihan natin to, ang trabaho po ng Presidential Management Staff ay tulungan yung 4 na opisina para magawa yung kanilang trabaho. Hindi po siya additional layer. Hindi po siya karagdagang layer
sa Office of the President. Yun po yung sinasabi ni JPE, Juan Ponce Enrile. Anong kanya rekomendasyon? Accordingly, this office does not recommend the approval of the proposed AOSO resurrecting the Office of the Presidential Chief of Staff and granting it so much power as it will necessarily cause duplication and overlapping of functions, confusion, and even inevitable rifts among the different offices under the President. Do I think, ako lang to, ako na lang. Do I think ES, hindi, start ako Enrile. Do I think JPE is correct? To some degree? Yes. May punto po siya sa kanyang sinabi. Tama po siya. Sheyan Patrice, hindi ko sinabing gahaman si Attorney Vic. Ingat ka. Hindi yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko, may punto si JPE. Na kapag pag binuo mo pa ang Office of the Presidential Chief of Staff, nakaragdagan pa doon sa 4. Nag-o-overlap na. Masyado ng maraming opisina sa ilalim ng presidente na pare-pareho lamang halos ang ginagawa. Kailangan pa ba natin ng Office of the Presidential Chief of Staff? Mali siguro yung pagkaka-propose. Yun yung yun yung naging maling diskarte dito ni Vic, ni ESB. Yun yung maling naging diskarte dito. Nabubuo pa siya ng hiwalay na opisina. Kung ako si Vic Rodriguez, hindi na ako bubuo ng hiwalay na opisina. Much less, hindi na rin ako hihingi ng dagdag na kapangyarihan. Bakit pa? Bakit? Kasi sino ba ang may kapangyarihang pumirma? Office of the President. 'Di ba? Meron ka pang SAP, Special Assistant to the President. Tapos meron kang Presidential Management Staff, PMS. Tapos meron ka pang Presidential Legal Counsel. So, again, hindi ko po alam kung sino nagsulat nito. Hindi ko alam kung ang nagsulat nito ay si Attorney Vic, si ES Vic, or si PBBM, or was this done in consultation? Nagkonsulta ba si ES Vic kay PBBM? At sinabi ni PBBM na, sige, ito ang isulat mo. Si ES Vic lang to. Pero kung si ES Vic lang to, napakapangit naman ang diskarte niyan, di ba? Parang hindi naman niya siguro gagawin to ng ganun-ganun lang. Do you think PBBM will be easily manipulated by ES Vic para sumulat ng ganito? Baba naman ang tingin niyo kay Pangulo. Let's say, let's be the devil's advocate without being the devil. Papayag kaya? Tingin niyo sasabihin ni PBBM, sige sumulat ka ng granting additional authority. Kung gahaman si ES Vic, napakatapang naman niya para gumawa ng ganito nang walang paalam kay PBBM. Kaya po sinasabi ko po kanina pa, ingat po kayo sa bitaw ng pagsasalita. Kasi either way mga kaibigan, kahit sabihin nyo na si ES Vic lamang ang gumawa nito at napakagahaman niya sa kapangyarihan, sino ba naglagay kay ES Vic? Hindi nakita yan ni PBBM, araw-araw sila magkakasama. So ang tama na naman kay PBBM. Pag sinabi naman natin na galing nga kay presidente, hindi naman gagawin niya ni ES Vic ng walang paalam kay PBBM. So ibig sabihin, hindi nakita ni PBBM na nagbibigay siya ng additional powers kay Vic Rodriguez. Kaya ingat kayo sa mga binabato niyong salita. Either way, whether you're pro ES Vic or anti ES Vic, ang tatamaan niyan palagi si PBBM. Yung gigil nyo kay ES,
Ang tinatamaan niyan si PBBM. Yung pagkampi niya naman kay ES, ang tatamaan ulit niyan si PBBM. O tulad niyan may nag-comment, sabi etong si ano, sino ba 'to? Ikaw ulit? Siya yan Patrice, ikaw ulit? Sino bang naglagay kay JPE? So ganun din? Oo, ganun din. Kasi lahat yan ang nag-appoint diyan si PBBM. Kaya nga tayo including myself, wag na kayo mag-speculate. Puro kayo speculate. Gahaman si ES Vic. Sumulat siya ng ano para dagdagan ng kapangyarihan niya. Tingin niyo hindi ibibigay ito kay JPE nang hindi alam ng Pangulo? Receive September 15. Tingin niyo? Gagawin niya to nang walang alam ang Pangulo? Napakatapang naman ni Vic. Hindi alam niya ni ano, paano nagbabangga si Vic tsaka si Enrile? Si PBBM kay PBBM galing yan. Okay, so hindi nakita ni PBBM na nagbibigay siya ng additional powers dito sa pagbigay niya ng ano, ng OPCOS, sa pag-approve niya sa OPCOS? Hindi niya na-realize 'yun? Gano'n kahina ang ating presidente na hindi niya nakita 'yan? Kaya nga mga kaibigan, stop na kayo sa speculations niyo. Either way, ba't hindi na kayo mag-intay? Kung atat kayong tanggalin si ES, o di intayin niyo kung matatanggal siya. Mukhang nakaano naman na, nakapila na. Mukhang nakapila naman na. Kung sobrang defend naman kayo kay ES, walang problema. Bahala kayo mag-defend. Carry lang 'yun. Pero either way, mga kaibigan, whether you are pro or whether you're anti-Vic, whether you're pro or anti-BBM for whatever, ang tatamaan talaga niyan, regardless, si PBBM. Hindi niya ba naiisip 'yun? Hindi niya ba naiisip? Sana isipin natin 'yun. Dagdag ka pa ng problema. Ito nga lang, namumroblema na kayo. Idadagdag niyo pa yung birthday ni PBBM. Diyos ko naman. Dito pa lang, hindi na kayo magkasundo. Idadagdag niyo pa yung birthday. Huwag na lang kayo mag-speculate. Okay lang, mag-express kayo kung gusto nyo, kung anti-Vic kayo or pro-Vic kayo. Walang problema. Pero huwag na lang kayo mag-speculate na ganito or whatever, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Kasi ang ending talaga, mga kaibigan, sinong tinatamaan? Si PBBM. Si PBBM. Ito pang masama. Ito pang masama, mga kaibigan. Actually, nakita ko tong comment na to kay Sas kanina. Natuwa ako sa comment na to ni Sas. Sa post pala ni Sas. Sa susunod kasi, kung may intriga, huwag pangunahan ng presidente nang hindi nagmumuka sa supporters na the president was just being harangued to take action. Huwag masyadong ma-ego at power trip. Ayan, nagkaroon pa ng unnecessary division. Baka kasi yung mga nasaktan ang damdamin dahil sa ego trip, kakampi pala. Always take the course of action least damaging to the office and not the course of action na ikaw ang kailangan maging bida. Sa chess may tinatawag na peace development, hindi yung sugod ka agad. Actually, may mga comments dito na ano, sabi nitong ano, sino ba tong yung Cheryl? Yan. Basahin natin 'to. Actually, natuwa ako din sa comment na 'to, si Cheryl. Sabi ni Cheryl, saan na si Cheryl? May comment dito si Cheryl, eh. Natawa ako kasi yung sagot ni Sas, eto tatas-taas. Ito yata yun, eh. Saan na yun, saan na yun? Wala, nawala. Hindi naman dinelete yung kanina or baka naghalo-halo na kasi. Ay, nawala na. Nawala na. Kung ano-ano kasi pinagpipindot ko. Anyway, pero sususugan ko lang 'tong sinabi ni Sas, ni Miss Sas. Susugan ko lang 'to. Kasi mga kaibigan, you are creating an unnecessary division. Hindi kailangan ito, eh. Tingnan niyo yung mga comment nito isa dito kanina. Nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi it's that irrelevant. Tingnan niyo yung comment niya kanina.
Tinitira mo si ESB, hindi ka na loyalista. What the hell? Who are you? Bakit? Ikaw ba, nasa iyo ba ang checklist ng mga bagay na dapat mong gawin para ikaw ay makonsider na loyalista? Ikaw ba may hawak ng checklist na yan? Meron na ba tayong standards na nabuo bilang loyalista na kailangan ito lang ang galaw mo ha? Ito lang ang sasabihin mo para loyalista ka? Gusto naman. Tapos meron namang isa dito. Hindi ka na loyalista, Vic Rodriguez ka na lang, ganun. Ikaw rin ba may listahan ka? May listahan ka ng kung sino yung mga dapat kapag na-checklist mo na lahat 'yan, ikaw ay Vic Rodriguez supporter na? See the narrow-mindedness there. Ang kitid, nakikita niyo yung kakitiran ng utak doon. Tingnan niyo. Dahil kakaintriga, paano ngayon ano ngayon ang imahe na nakikita ng madla tungkol kay PBBM? Wala siyang kontrol sa loob ng sarili niyang opisina. Kakaintriga niyo. Mga intrigero kasi kayo. Huwag na kasi kayong mang-intriga. Huwag na or kung may gantong intriga, huwag na kayong mag-contribute pa sa intriga na 'yan. Kaya nga I went through the effort Kaya nga nag-effort ako na ipaliwanag sa inyo ano ba yung executive secretary, ano ba yung dapat ng trabaho ng presidential chief of staff, etc. etc. Ipinaliwanag ko sa inyo 'yun para maintindihan natin lalo kung saan nanggagaling si JPE, yung sinabi ni JPE at sinabi ni Vic Rodriguez. Para at the end of the day, kayo na yung mag-decide. Teka, tama ba si JPE? Tama ba si Vic? Etc. etc. Hindi ko kayo didiktahan. Ang akin lang, wag na kayong mang-intriga. Intriga lang. Intriga. Okay. Sige. Paano nyo nasabing kumukontra ako kay Vic? Paano nyo sinasabi na pinupuri ko si Vic? I'm not even talking about them. I was talking about the documents. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo kung gaano kakitid. Ang pinag-uusapan natin dito yung dokumento at saka yung trabaho ng Presidential Management Staff, Chief of Staff, ES. Tapos may mga nagko-comment dito, sabihin, hindi, Vic Rodriguez ka na lang, pro-Vic ka. Hindi ka na loyalista, pro-Vic ka na lang, etc. etc. Huwag nyo intrigahin si PBBM. Kasi, yung opinion nyo dito, regardless of whether you are right or wrong, ang tatamaan dyan si PBBM. Regardless. So kung may nag-intriga dyan, hayaan nyo na lang siya mang-intriga. Bumuo kayo ng sarili nyong opinion, magpag-aralan nyo. Ako may sarili akong opinion. Tama ba si JPE? Oo, tama siya dun sa sinabi niya. Oh, that's my opinion. Ngayon, kailangan na lang nating alamin bakit may ganitong papeles. Pero nag-announce na ba ang Malacanang? Ano bang sinabi ng Malacanang? Lahat naman to puro intriga pa lang eh. Kaya nga rumors eh. Alleged new executive secretary. Rumored executive secretary. Rumored position. Rumored fallback. Di ba? Pero mga kaibigan, ito. Let's play the devil's advocate without being the devil. Halimbawa, kung ito ay dumaan sa mga mata ni PBBM at pinayagan niya to. Halimbawa lang. Doon sa mga anti-Vic Rodriguez. Palagay nyo, bakit ginawa ni PBBM yun? Palagay nyo. Ibig sabihin, nagkahanda siya ng posisyon na fallback para kay ES-Vic? Palagay nyo, bakit ganun? Ano kayang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ganun kataas ang tiwala niya kay ES-Vic. Regardless of your opposition or whatever you think. Kung yun ang totoo, na dumaan to sa mga mata ni PBBM at ibinigay niya to kay JPE. Yun. Let's, again, ito naman, kabilang side, para objective tayo mag-isip. Kabilang side, let's say, na si ESBIC, kay ESBIC lang to nanggaling at hindi ito dumaan sa mga mata ni PBBM. What gave him? Ano ang nagbigay kay ESBIC ng lakas ng loob gawin yan? Tulad nga na sinabi ko kanina mga kaibigan, nothing exists in a vacuum.
lahat may pinanggagalingan, lahat merong pinanghuhugutan. So kung kay ES lamang 'to nanggaling, dumiretso siya kay, JPE para ipakita yung kanyang dokumento at ipa-approve ito bago niya dalhin kay PBBM. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay ESB para gawin 'yan? So ang tanong, ang tanong, sa mga anti-Vic, kung totoo na dumaan ito sa mga mata ni PBBM at binibigyan pa rin siya ng posisyon para magtrabaho sa kanyang gabinete, bakit hinayaan niya ni PBBM? Ang tanong naman sa mga pro-Vic, kung hindi dumaan ito sa mga mata ni PBBM, saan siya humugot ng lakas ng loob para gawin 'yan? Kaya yun. Alam niyo mga kaibigan, yung pang-iintriga tulad ng ganito, walang pupuntahan 'yan. It only leads to what Miss Sas said, unnecessary division. Hindi natin kailangan 'to. Hindi natin kailangan 'to, totoo lang. Hindi natin kailangan 'to. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Baka nakakalimutan natin, meron tayong, problema sa kriminalidad dahil sa pogo. May problema tayo ng, hoarding ng iba't ibang agricultural products. May magkakaproblema na tayo sa kuryente. Lapit na, konting tiis na lang magba-brownout na ulit. Hintayin natin kung may bagong ES, o di maganda may bagong ES, 'di ba? I think CJ Bersamin deserves the position and I hope hindi siya politikahin out of this kasi ikaw ng Chief Justice, 'di ba? Baka naman matanggal siya dahil sa dakdak lang, laway lang ang puhunan. Ngayon mga kaibigan, again, kung meron lumalabas na mga tsismis-tsismis, take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. Wag agad pumanig, wag agad pumanig. Wag agad pumanig. Hintayin niyo yung developments ng mga kwento bago kayo manghusga. Bago kayo gumawa ng conclusion, hintayin niyo muna lahat. Or kung gusto niyo gumawa ng conclusion agad, ay pag-aralan niyo muna, hindi yung dahil nadakdakan lang kayo ng mga tao sa paligid. 'Di ba? Wag gano'n. Wag gano'n. Pag-aralan niyo muna. Pag-aralan niyo maigi. Baka nga mamaya diyan iba sa inyo, galit na galit kayo sa galit na galit kayo kay ES-Vic pero hindi niyo pala alam ang ibig sabihin ng ES. Hindi niyo alam kung anong ginagawa ng executive secretary, 'di ba? Wag gano'n. O yung iba diyan galit na galit din sa or iba diyan kamping-kampi kay executive secretary, baka hindi niyo naman alam kung anong ginagawa ng ES. O di nagmukha lang tayong tanga, 'di ba? Wag gano'n, wag tayong gano'n. Pag-aralan muna, pag-aralan muna yung mga nagaganap. At lahat 'yan mga kaibigan may logical progression 'yan. Walang 'yan, walang nagaganap in a vacuum. Nothing happens in a vacuum. Everything has a reason. Lahat may dahilan kung bakit naging ganito yung sitwasyon. Ang kailangan niyo lang gawin, alamin niyo yung pinaka-root, yung pinakahuli. So, root cause analysis tayo. Why is ES-Vic being replaced? Sagot. Why did that happen? Sagot. Then why did that happen? Sagot. Why did that happen? Hanggang umabot ka sa pinakapunto na kung saan malalaman mo, ito pala yung root, ito yung pinagmulan. I hope na lumawak pa lalo ang understanding natin mga kaibigan. I hope lumawak pa lalo ang ating pangunawa. Sabi ko sa inyo, dito po sa ating dito po sa ating channel, pag close-minded ka dito, mabubwisit ka lang. Pero welcome pa rin kayo dito. Welcome pa rin kayo dito kahit mabubwisit kayo sa akin. Welcome kayo dito, walang problema diyan. Makakarinig lang kayo sa akin paminsan-minsan ng mga hirit-hirit, pero okey lang 'yun. Ay, si Carlos Ballar may tanong, "Coach, sino next mong interviewin?" Mga kaibigan, on Wednesday, Martial Law Day. Martial Law Day, September 21, 2022, meron po tayong special guest,
Siya po ay miyembro ng ating hukbong sandatahan nung panahon ng martial law. At nakita po niya lahat ng developments ng martial law hanggang EDSA Revolution. Ganun katindi mga kaibigan. This person is a major player in the 1986 EDSA Revolution. We have on our Coach Jarrett live interactive session General Honasan. Inisip ko yung last name niya. Nakalimutan. Alam ko lang yung first name niya, Gringo. General Honasan. What na si Ramos? Si Daisy Collis naman, patay na si Fidel Ramos. Ano ba? May nag-comment dito. Fidel Ramos. Daisy Collis naman, wag ganun. Multo ang kausap natin pag siya. Wag ganun. Kakamatay lang niya eh. God rest his soul. General Gringo Honasan. Ang nasa isip ko kasi, General Gringo, eh ayoko naman siyang tawagin na sa first name. So, General Honasan na yan. Si General Honasan po mga kaibigan on Wednesday next week. Wednesday next week mga kaibigan. Okay. Tapos na tayo kay JPE, Agnes. Tapos na tayo. Last 2 weeks ago pa. Matagal na. So, yun. Natakot naman ako sa comment ni Daisy Collis. Fidel Ramos. Scary. Mahirap yun. Multo na yun. But anyway, so yun mga kaibigan. Si General Honasan will be our special guest to talk to us about his experience in the armed forces of the Philippines during martial law and what triggered yung kanyang mga actions, di ba? Colonel pala. I stand corrected mga kaibigan. I stand corrected. Si Mark Ramos nandito. Sir, Mark Ramos. Shout out sa inyo. Ayan. And by the way, mga kaibigan narinig ko kanina, may nagbalita sa akin, binati daw tayo ni Katunying. Alam niyo mga kaibigan, kami pong mga nagva-vlog. Nagkakaiba lang po kami ng opinion, pero at the end of the day, the respect is still there. Dapat ganun yun eh. Magkakaiba-iba lang kami ng opinion, we don't have to agree on everything. But ang importante mga kaibigan, nandoon yung respeto bilang tao, 'di ba? At bilang kasamang Pilipino. Ayan. So, shoutout po. Saludo rin tayo. Okay. Saludo. Katunying. Mas maganda pag saludo Katunying. Salamat po sa shoutout nyo. Okay, God bless. Alright, don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you.